Pero nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang I will verify. Samantalang binerify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI. Confidential ang verification, pero tuwing punta kasi nila, whether it's the Purok leader, the Kagawad, whether it's the church people, sinasabi, sir, may pumunta ditong NBI. This was last year. So, wag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. So marami akong di-discuss sa inyo. Kasama din po yung 10K, kasama po yung nangyayari, yung mga political prisoners na nangyayari, and why it's so illogical that I will fight for the truth and for the Blue Ribbon hearing, tapos meron pala kaming problema sa sarili naming bakuran. So sa mga taga-SEA Games, or most of you are volunteers, you did a great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Sa mga taga-Taguig, sa mga lumaban para mapaganda Taguig, wala nang baha sa Taguig ngayon, konting ulan. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awa ng Diyos, maayos. Pero tayo ang iimbestigahan nila. Meron daw Diskaya projects, meron din po sa Baguio City, meron din sa Pasig, sa buong Metro Manila. Pero bukod tangi, di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Diskaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Pero ako imbestigahan, hindi siya. But we welcome the Blue Ribbon Committee, especially if it's led by Senator Kiko Pangilinan, kasi hindi naman siya senator nung 22 to 25. Unlike Senator Ping, hindi nga siya senator, pero may magwi-witness tungkol dun sa perang nakuha at tungkol sa eleksyon. Si Senator Erwin naman, kasi 3-in-1 o 4-in-1 siya. Yung mga nag-donate sa kanya na contractor, yung contractor nila dun sa party list nila, tapos yung sa bibig niya mismo nanggagaling yung bentahan ng project. So marami po, marami. So hindi pwedeng yung dalawa ang mag-lead ng investigasyon kasi kasama din sila. Praise God, magandang tanghali sa inyong lahat. Kamusta po? Monday, 2 o'clock magsa-start po yung impeachment trial. Napaka-importante ng araw na to. As we always tell you, rules are rules. The Constitution is the Constitution. May technical rules because it's part of due process. So pag-uusapan po ngayon yung money laundering, yung Anti-Money Laundering Council, yung BIR at saka yung bank accounts, no? So just to refresh your memory and to tell everyone na mag-iingat kayo magtanong kasi sa mga panahon ngayon bawal ata magtanong, no? So let's start by praising God for a new week. Again, the biblical principle, kung anong itatanim natin, yan ang ating aanihin. Why are we fighting? Why are we struggling? Why are we asking for the truth, katotohanan? Why are we fighting for the Constitution? Bakit natin nilalabanan yung korupsyon? Kasi kung anong tanim natin ngayon, yan ang klaseng Pilipinas 5 years, 10 years, 20 years from now. So, unahin ko yung bawal magtanong. So, a few days ago, ang topic dito sa Senate nung Wednesday sa impeachment court is kung i-grant yung subpoena para sa anti-money laundering, BIR, at sa mga bangko kahit na 20 years, kahit na nung hindi pa Vice President. So sa vlog ko, gumamit lang ako ng example. Sabi ko, example, si Senator Lacson, tumaas ang salin. Si Senator Erwin, tumaas. So just because tumaas, ibig ba sabihin, pwede mo nang pakuha yung BIR, yung AMLA, at saka yung bank accounts. Diba? I was giving an example. I wasn't saying there is anything wrong. But I was making an example kay Senator Erwin na may broadcast journalist na nagsabing hindi daw ganun kalaki kung sa media lang. So sinabi nga niya, real estate. O kung real yung real estate nilang dalawa, good. Hindi yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko, would it be fair to them na without any more allegations, sabihin lang bakit tumaas ng ganon, kukunin mo na yung AMLA, yung checking the sound lang po, yung AMLA, BIR and everything. Pero yun nga, meltdown na eh, no? Pero huwag kayong mag-alala po sa akin, prayers lang po kasi kailangan ituloy natin ang laban. So today, ang news, sinabi ng DPWH
Secretary Vince Dizon, verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because 3 beses niya na sinabi sa akin na verify nila at walang ghost sa Taguig. So, nung nung nangyari to, wala pa siya sa DPWH if I'm not mistaken. When he was in the DPWH na, budget hearing dito, sinabi ko, Sec Vince, ba't hindi mo pakuha sa cellphone lang? Picture lahat ng project. Simulan mo sa 2025, 24, 23, pabalik. Para kung sa cellphone pa lang bayad na pero walang project, ghost na yon. Umoo siya. Pagdating sa floor, finalo up ko, tinignan niya makasama niya, pinagawa niyo na ba? Hindi pa daw. Pero sa Taguig ginawa na. So nung nagbisita siya, tinanong ko pa ulit kasi nagtanong staff niya, Sir, anong magagandang projects? So binigay namin. Tapos sabi ko, anong bibisitahin niya? Pareho kayo, sir, gusto niyang bisitahin yung mga projects na either na-stall o may problema kasi nandito siya para ayusin. That's why I admire him. Because he's a Mr. Go Get It, Mr. Fix It. Pero nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang, I will verify. Samantalang verify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI. Confidential ang verification, pero tuwing punta kasi nila, whether it's the Purok Leader, the Kagawad, whether it's the church people, sinasabi, sir, may pumunta ditong NBI. This was last year. So, wag po kayong magulat. Talagang pag nagtanong ka pala ngayon, talagang yan ang isosoli at ibabalik sa inyo. So, marami akong didiscuss sa inyo. Kasama din po yung 10K, kasama po yung nangyayari, yung mga political prisoners na nangyayari, and why it's so illogical that I will fight for the truth and for the Blue Ribbon hearing, tapos meron pala kaming problema sa sarili naming bakuran. So, sa mga taga-SEA Games, or most of you are volunteers, you did a great job. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Sa mga taga-Taguig, sa mga lumaban para mapaganda Taguig, wala nang baha sa Taguig ngayon, konting ulan. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awa ng Diyos, maayos. Pero tayo ang iimbestigahan nila. Meron daw Diskaya projects, meron din po sa Baguio City, meron din sa Pasig, sa buong Metro Manila. Pero bukod tangi, di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Diskaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Pero ako imbestigahan, hindi siya. But we welcome the Blue Ribbon Committee, especially if it's led by Senator Kiko Pangilinan, kasi hindi naman siya senator nung 22 to 25. Unlike Senator Ping, hindi nga siya senator, pero may magwi-witness tungkol dun sa perang nakuha at tungkol sa eleksyon. Si Senator Erwin naman, kasi 3-in-1 o 4-in-1 siya. Yung mga nag-donate sa kanya na contractor, yung contractor nila dun sa party list nila, tapos yung sa bibig niya mismo nanggagaling yung bentahan ng project. So marami po, marami. So hindi pwedeng yung dalawa ang mag-lead ng investigasyon kasi kasama din sila. So, isabay-sabay na natin kung gusto. But don't single people out. But hindi ko tinatalikuran. Gusto nyong imbestigahan? From the start, sinabi ko, imbestigahan nyo lahat. God bless you. Panurin nyo po mamaya ang impeachment proceedings.